Sir Ted, magandang umaga po. DJ Chacha, magandang umaga. Morning Opo. Salamat po po. sa panahon, Profesor. Okay, ito po. Sir, paano ho ba ito? Ano ho ba ang kaparaanan para po maipatupad itong PPP na ito sa school buildings natin? And paano po kikita yung pribadong sektor dito? Pwede yung pakipaliwanag, please? Salamat, Sir Ted, at salamat natatandaan niyo pa po ako. Suki na po ako dito sa show ninyo. Salamat po. Salamat po sa invitasyon. Ang PPP po, yung Public-Private Partnership, ay isa pong paraan para matugunan po natin ng mas maaga at mas maayos ito pong mga infrastructure challenges natin sa edukasyon. Kasi alam nga po natin na kulang tayo ng mga classrooms. Yan po ay isa pong finding ng EDCOM 2. 165,000 classrooms po ang kailangan natin at hindi pa po natin na isasama sa bilang na yan yung mga nasasalanta na classrooms every year sa bagyo, sa earthquake, at sa iba-iba pa pong sakuna. So ang target po natin ay 105,000 classrooms ay magawa natin using PPP. Ang main advantage po nito para sa atin, para lang po malaman ng mga kababayan natin, mas maaga pong magagawa yung mga classroom, pero yung pong bayad sa kanila ay gagawin natin sa span ng 10 taon. Kumbaga, kung bumili ka po ng motor, magagamit mo na kagad yung motor, pero 10 gives sa 15 gives. Kumbaga, napapakinabangan mo na kagad, pero unti-unti mo siyang pinapayaran. Yun po yung main advantage ng PPPs. At idadagdag na po natin dyan na talagang dadaan ka po sa butas ng karayom bago po ma-approve ang PPPs. Marami pong nakatingin dyan. Mas better po ang governance, better ang oversight. At saka, dinadagdagan pa po namin ng stronger transparency. May partnership po tayo with civil society and academe. Ang tawag po dito ay Project Bukas. Binubuksan po namin yung proseso ng DepEd para bantayan po nila kami. Bantayan kami ng mga magulang, bantayan kami ng mga teachers, bantayan po tayo ng mga civil society para maisagawa po natin itong PPP na to ng maayos. Okay. So, sir, kaninyo, meron pong pribadong sektor na makakasama ng gobyerno para magtayo ng ilang pirasong paaralan po? Ilang pirasong silid-aralan? Thank you, sir. Ang target po ay 105,000 classrooms. Kasi nga po, ang kakulangan, 165. Bale, ito po ay pangunang phases. Phase 3, Phase 4, Phase 5. Yung Phase 3 po ay na-approve na ng Pangulo 2 weeks ago. Yung po ay 16,000 classrooms. Okay. So, susundan po yon ng mahigit 80,000 pa. Yan po yung ating tinatrabaho ngayon. Yes, sir. And then, ito po ang sinasabi pong inaprubahan dito na halaga po ng proyekto ay 105.7 billion pesos? Yes, sir. Yan po ay ceiling. In fact, ang goal po natin, Sir Ted, ay mas mababa pa po dyan ang bayaran ng taong bayan. Mag-bidding, mag-compete ang mga private sector, ang mga AAA contractor, at pababain po nila ang babayaran para sa 16,000 classrooms. Kumbaga, yan lang po ay indicative amount. Pero ang goal po natin ay mas malaking baba po kaysa dyan. Under ito sa Build, Lease, and Transfer na scheme? Yes, Sir Ted. Yan na po yung ang pagkwento ko po sa kanya. Parang bumili ka ng refrigerator o ng motor o ng gamit sa bahay. Hindi mo po kailangan bayaran kagad lahat. Merong panahon para unti-unti yung bayad, pero ginagamit mo na kagad. Kaya nga po siya build lease. Pagkagawa po ng classroom, transfer po kay DepEd para magamit na po ng mga bata, samantalang nirelease po natin siya ng 10 taon. Tapos sa end po ng 10 taon, transfer po siya permanently sa DepEd. 3 taon po kaninyo, Yusek? Hindi po, 10 years 10 po. 10 years taon, 10 years. Yes, Okay. exactly. Opo, sige, ganito ha. Opo. Ngayon po kasi, kung hindi po ito ang programang ipatutupad ng gobyerno, sa kasalukuyan po, hindi po ba ang DPWH ang implementing agency ng classrooms projects po ng DepEd? And bawat isang classroom po,
Tama po ba mga nasa 1.8 million ang ano bang I'm sorry, 3 million no? Yung huli pong nakalagay na budget dito sa bawat classroom. Depende rin po no sa ang lugar at saka kung ilan po itong anong mga requirements doon. So sa ganung pong sitwasyon, ang gobyerno po ang nagpopondo sa DPWH. DPWH po nagpapabid ng kontrata sa mga contractors at sila ang nagpapatupad. And then eventually po, ang gagamit ay DepEd. Di ba ito po Yes, yung, sir. ganun po ang sistema po natin. So, ano ang pagkakaiba nito basically dito po sa sinasabi po ninyo? Yun, Sir Ted, salamat po at dinescribe niyo po yung sitwasyon. Hindi na po, to be fair po, hindi na po DPWH lang ang partner namin sa classroom building. So ito po yung innovation ng budget po na natanggap ng DepEd recently. Nilagay po talaga doon na hindi kailangang DPWH lang ang partner namin. So bumubukas na po yung pintuan para sa iba-ibang partner. So ngayon po, pwede po kami makipag-partner sa civil society group, pwede po makipag-partner sa private sector, yung mga donation, at pwede na rin po makipag-partner doon sa mga pinaka-efficient po na LGUs, yung mga talaga may malakas na track record sa pagtayo po ng infrastructure. So dati po kasi, DPWH lang yung pwede naming itap para gumawa ng classroom. At ito nga po yung datos from before, medyo maliit lang po yung natatapos every year ng DPWH. To be fair, medyo ang dami rin po kasi talaga nilang proyekto, so baka hindi po na-prioritize yung classroom. So ito pong tinatayo po natin ng PPP ay pandagdag pa po sa mga options natin. Kasi ang main difference po nito, doon po sa DPWH, nagpapabid po sila ng 4 na classroom, 10 classroom. Ito pong PPP, 16,000 classroom in several tranches po ang bid. So mas malaki yan. Pag mas malaki yan po kasi, Sir Ted, AAA na mga contractor ang na-attract po niyan at yun na nga po yung goal natin. At pag AAA contractor ang nag-bid, ang hope po natin ay mapababa ng gusto ang presyo. Kasi po, mas malakihan po yung proyekto imbis na parang tingi-tingi, maliliit lang. Oo. Dito po sa programang ito, meron na ho bang standard na presyo at disenyo ang classroom? Bawat isa? Sir Ted, so yan pa po yung isa nating innovation dito. Gusto po nating talunin yung average cost po ngayon. Yung nga pong historical cost ng classroom. Kasi nga po, magpapabidding po ulit tayo using the PPP modality. At hindi po yan nagamit ng 12 taon. Tinigil po kasi yan after Aquino 2. Wala na pong PPP for classroom. So pag bidding po natin ulit, ang goal po natin ay mapababa po ng mga AAA contractor yung average cost ng classroom at magkaroon po ulit tayo ng panibagong mas maayos na benchmark na mas competitive yung presyo ng classroom. Yun po yung goal. So nangangahulugan po na yung pong halaga ng classroom, magtatakda kayo ng parang basic na amount nito at magkokompetensya yung mga bidders doon sa kanilang offer? Yes, sir. Yes, sir, Ted. Yan ang goal. At meron pa pong design element po na in-include namin working with ADB and World Bank. Gusto po namin meron pong bagong features na mas matibay po siya sa earthquake, mas maayos po siya sa init. Depende na po sa pangangailangan po doon sa lugar na tatayuan ng classroom. Opo. Gusto po nating mag-bring in yung private sector ng expertise nila. Opo. Kasi po, sir, ang private sector definitely kinakailangan mabawi yung puhunan dito. Nagkaroon ba kayo ng study dito kung 10 years yung pagbabayad ng gobyerno sa namuhunan, paano siya kikita? Yung kanya na lang cost of money kung ganun po katagal yung hulugan. Totoo yan, Sir Ted. Actually, may konting pagmamahal na rin po sa bayan. Yung mga nagbibid po dito na contractor ay kinukumbinsi po natin dahil mas mataas din po yung pagkita nila sa iba pa pong infrastructure. Let's just be honest, Sir Ted. Talagang pagkakapo kasi nag-construction boom ang Pilipinas, ito mga condominium, mga bridge, mga roads,
medyo pagitan-pagitan po, malaki po yung pagkita dyan ng mga contractor. Pero ito po kasi napakalaga yung classroom at sila naman po, yung mga contractor na mahusay po, na talaga naman pong gusto po makipag-collaborate sa gobyerno ng maayos, they also care about education. Pero hindi po nila kayang gawin to for free. Kailangan po mabawi po nila. Tama po yung sinabi ninyo. Pero yung pagbawi po nila ng kanilang pera, dapat po ay maayos lamang. Yung parehas lang po na return. At yun naman po ang sinisiguro ng proseso po ng PPP. So, kailan po ang actual na simula ng bidding? Ito ho ay as in public bidding po ito o lalabas na ano ho ito na negotiated contract kung sakasakali po na walang interesadong bidder dito na AAA contractor halimbawa? Hindi po, Sir Ted. Ang goal po ay public bidding. Lahat po ay transparent. Ilalagay po natin sa project bukas. Nagma-market sound po tayo para mas marami po AAA ang mag-participate. So ang goal po dito ay public bidding. Kailan po ang simula nitong inyong public bidding na ito at para po sa unang tranche nito, ilang classrooms po? Yes, Sir Ted. Malapit na po. Sa March, April po ang target na mag-public bidding na po. At ang unang tranche, 16,000 classrooms. Ang pangalawang tranche, 40,000 classrooms. At ang pangatlong tranche, kung meron pa po tayong panahon, kasi umiiksi na po yung panahon po natin para itulak itong reformang to, sana po makaabot pa tayo ng 50,000 classrooms. Pero sa totoo lang po, ito pong planong to, kaya-kaya pong ituloy ito ng next administration. Kailangan lang po mas maraming Pilipino ang makaalam na ito na po yung pinakamaayos, pinaka-well-governed at pinaka-transparent po na proseso para itayo po ang mga classroom na ito. Yung unang tranche po nito, ano po, kailan ang tapos dapat po sa inyo pong ginawa pong, sa inyong gagawin po na na bidding? Kailan po ang target na dapat matapos ito? So, ang goal po natin, Sir Ted, ito po ay with the support of the President and of course, headed by Sec. Sani Angara dito po sa DepEd. Meron po tayong green lane na with the collaboration po ng economic team, sila Sec. RC Balisacan, sila SecDec, sila ES Ralph, tumutulong po sila para mapaiksi po natin yung ilang mga proseso kasi minsan po mahaba yung balik-balikan across government, as you know. Sana naman po ay magawa po natin itong mga classroom na to ng mas maiksi yung panahon sa pag-develop. So ang goal po ay sana may notice of award na po tayo by the third quarter this year at sana by the fourth quarter nag-uumpisa na po yung pag-mobilize. At ang goal po sana ay by late 2027 or early 2028, meron na po tayong mga tina-turnover na classroom sa DepEd. At bago po matapos ang administrasyon, at least ito pong P6 3, 16,000 classrooms, dapat tapos po ito. Sir, usually po kasi kapag tapos na yung bidding, agad na humihingi ng equity ang contractor. Kumbaga, mobilization. Dito po as in totally walang ilalabas na pera ang gobyerno, mag-aabono muna yung kontratista sa lahat ng kanyang gastusin doon sa dami po ng kanyang ipapatayong classrooms? Yes, sir. Yan po ang isang malaking kaibahan ng PPP dahil ang pagbayad po sa kanya ay tinatawag na availability payment. Ibig sabihin, kailangan po tapos ang classroom bago babayaran. Hindi po katulad ng conventional procurement na nag-mobilization payment na po kagad, wala pang nagagawa ng isang classroom, nabayaran na kagad yung contractor. Yun po ay malaking kaibahan. Kailangan po i-inspect namin ang classroom, kailangan tama siya sa specs, at saka lang po siya ita-turnover at saka lang po babayaran ng classroom. Dito po sa inyo pong specs na ito, lalabas po na bawat region, bawat lugar, iba-iba ang presyo. Kasi alam po naman natin, yung mga last mile na mga paaralan, yung datawid ka pa ng ilog sa construction materials na dadalhin mo sa site, yung pong topografiya ng lugar, etc. Mag-iiba-iba po ang presyo sa bawat lugar. Totoo yan, Sir Ted. At ang average cost, ang goal po natin, ay pababain yung average cost across those different regions. So, para lang po i-explain,
Mhm. 3,459 classrooms. Yan po ay itatayo sa 1,095 schools. Ang schools po ay nasa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, 4B, Region 5, CAR at NCR. Ito po kasing Luzon, so lahat po yan ay nasa Luzon. Mhm. Nandiyan po ang pinakamalaking classroom deficit ng bansa. Ito pong mga kakulangan natin, dito po nakakonsentrate sa Luzon. So siya po yung mauuna. So tama ka po, across the different regions, iba-iba po yung cost po ng classroom, Mhm. pero yung average cost po niya, yung pangkalahatang average po ng cost, dapat po mapababa nitong proyekto na to. Opo. So, kung kaninyo, kung magsisimula po ang bidding process ngayon pong first quarter or second quarter, magsisimula ang konstruksyon sa last quarter, nangangahulugan po na yung pong contractor dito, mamumuhunan talaga siya bago po siya makakobra. Ang pagkobra niya dito kapag tapos na yung proyekto mismo. Exactly, sir. At ang motivation niya ay tapusin kaagad ang classroom namin. Huwag po Mhm. tayong paghintayin. Huwag po 3-4 na taon sa conventional procurement bago po ma-turn over kay DepEd. Dahil hindi po siya mababayaran hanggang hindi tapos eh. Okay. So ang motivation po under PPP, Mm. pabilisin po ang pagtapos ng classroom. Opo. So kapag tapos na yung proyekto, magbibill itong contractor pero hindi siya babayaran kaagad ng whole amount. Lalabas po dito, amortize ito in 10 years. Ano yan? Annual na pagbabayad? Paano po? So yung annual po na bayad po ay according to yung classroom na na-turnover. Mhm. So kung na-turnover po niya ng mas mabilis, bababayad po natin yung availability payment niya. Tapos kung na-turnover na po niya lahat, lease payments na lang po yung matitira. So ang goal po natin dito, Sir Ted, is sa 3 taon o masama na yung 4 na taon, ay matapos lahat. So dapat po sa earlier po nila matapos. Ito nga po, bago matapos yung administration, sana po ay na-turn over na lahat ng classroom para yung pong availability payment na trigger na, Mhm. tapos lease payments na lang ipinabayad. So tama ka po, mangangapital muna sila. So kausap din po natin yung mga bangko dito. Pero dahil competitive po siya, maayos po dapat yung cost of capital. Oo. Sir, kayo ho ba'y kumonsulta rito sa mga contractors? Meron ho ba talagang interesado dito? Kasi alam nyo na, baka po sa bandang dulo kung walang lalahok dito sa bidding, hindi hindi magtagumpay ang ating programa. Yes sir, napakalaga niyan Sir Ted. Kaya nga po nung nagpatawag ka po na sumali po ako ngayon ay talagang nagpapasalamat po ako. Meron po tayong chance na kausapin ng taong bayan. Kasama na po yung business community natin ngayong umaga. Dapat po sana ay mag-participate ang mga contractors dito. Nagma-market sounding na po kami since 2025 pa. At meron pong hunger ngayon. Meron pong opportunity dahil po medyo down din po ng konti yung construction industry. As you know, medyo meron po tayong condominium backlog ngayon. At way na rin po natin to para palakasin po yung ekonomiya. Dahil po, ito po classrooms na to, hindi po tulad ng mga condo na nandito po sa mga malalaking syudad natin. Ito po mga classrooms ay nakakalat po sa buong bansa. So very inclusive po yung economic impact po nito dahil marami pong probinsya ang maaari po makinabang po dito sa stimulus na to. So ito nga po yung message natin sa mga contractor natin na maayos po, yung mga AAA, na sana po ay mag-participate sila. Nag-signal na po sila sa amin na very interested sila. Pero kailangan rin po well-governed po itong proyekto na to para naman po maganda po yung kanilang experience doon sa construction process. Opo. Ito pong, sir, ito pong kasalukuyang budget ng DepEd for 2026, di po ba may provision dyan for school buildings? Saan po gagamitin ngayon yun, Yusek? Yes, Sir Ted. Meron po siyang provision for school buildings. Yan po ay hindi pa po para sa PPP. Kasi po, wala pa pong PPP classroom this year. Yan po ay para sa different partnerships with different stakeholders po ng education. So, ang
Ang term po namin dito among the reform team ay meron po kaming 7 kabayo, 7 horses, dahil race po ito na kailangan may sense of urgency tayo na tanggalin, i-decongest po ang ating mga learning spaces. So, ang una pong partner ay LGU. Meron po tayong ita-download sa mga maayos pong LGU na may maayos po na track record para tumulong po sila sa pag-construct ng mga classroom. At sa totoo lang po, dahil nandun sila talaga sa ground, mabilis po sila dyan. So, kailangan na po, mamili po tayo na maayos po talaga yung track record nila at naman po, well-governed po yung paggasta ng pera. Ang pangalawa po dito ay leasing. So ito po ay very innovative dahil hindi pa po ever ginawa ng DepEd ito. Yung unang lease po natin ng classroom ay ginawa po natin last December sa Pila, Laguna. Sa tulong po ni Mayor Queen ng Pila, Laguna at yung ating po mga DepEd officials po dun sa lugar na yan, meron po tayong na-lease na unang-unang classroom, unang-unang school. Isa po siyang school na nagsara ng pandemya na meron po siyang 7 classroom at nakatiwangwang po siya ng 5 taon. Hindi po siya ginagamit yung school na to. Samantalang may 165,000 classroom deficit tayo. So, pina-review po namin sa legal at ginoo naman ni Sec Sunny. At yun po, we made history by actually doing the first lease ng DepEd. At ngayon, may budget po tayo para mag-lease pa ng mga school buildings po na nagsara ng private sector. At pati na rin po yung mga buildings na pwedeng i-retrofit para gawing classrooms po. So yan po ay very innovative at yan po ay in-explore din natin ngayon. Meron pa pong ibang option, CSOs, meron din po tayong option na mag-acquire ng mga school buildings. Meron po kasi si Development Bank of the Philippines at saka si Land Bank. Mga closure po na mga basically na elite po sa mga school, private school na pwede pong i-transfer sa DepEd at para magamit. Okay. Hindi po yung nakatiwangwang lang sila dyan. Sige. Meron din po tayong donation at saka obviously may conventional procurement pa po nangyayari. Sige po. So yung po mga kaninyo kaparaanan nga para makahabol sa kakulangan sa classrooms. Ito hong mga kontraktor ngayon na sangkot sa flood control scandal, ang iba ho dito talagang AAA contractors. Ano po? Paano kaya ito ang pagsasala ninyo sa mga lalahok na kontratista? Yes, sir. Kaya nga po ang goal po natin ay mag-partner with the economic team very, very closely and also to make it very transparent. And also, naghahanap po tayo ngayon ng mga civil society partners, business groups, para po collaboratively po nating i-assess po ang mga magpa-participate po dito sa PPP. Meron po tayong project, Sir Ted, na umpisahan po natin itong project na ito nung na-appoint po ako. Ang tawag sa kanya Project Bukas. So binubuksan po natin ng DepEd, yung datos ng DepEd, yung ating pong mga proseso sa DepEd. Naglalagay po kami ng mga observers para batayan po kami. Para naman po meron po tayong greater transparency in practice dito po sa DepEd. Kasi ang challenge po dito ay AAA, dapat po maayos sana sila. Pero kung walang bantay, minsan naabuso po siya. So yun po yung ayaw naming mangyari dito. Okay, sige po. May pahabol lang pong tanong si Chacha po, Profesora. Go ahead, Cham. Yes po. Yusek, dito po sa Hi ma'am, kamusta po? Good morning po. All well po. Sir, meron lang akong mga ilang pasundot na tanong lang dun sa Build, Lease and Transfer scheme po natin para sa mga classrooms. Regarding po dun sa lease payments ng mga private firms, ano po ba ito? Kumbaga, paano po? Fix po ba yung lease payments? O depende po sa quality ng classrooms? Paano po yung naging pag-assess doon para lang po masiguro natin na yung kitaan hindi susobra? May cap din po ba na nakalagay doon sa kontra kung magkano yung kikitain ng private sector? Yes, ma'am. Exactly. Kasi sa bid po nila, ang ilalagay po nila ay stream of availability payment. Bali, ilalagay po nila yung target number of classrooms. Tapos, yung hihingin po nilang availability payment pag-deliver po nila nung classroom over a fixed number of months. So, klarong-klaro po doon kung magkano po yung kanilang gagastahin, yung ibabayad po natin sa kanila, at yung pinakamababang availability payment po ang mananalo doon sa bidding process.
Ngayon, yun po yung proseso po ng bidding. Mm-mm. Pero pagka-turnover po at na-examine po natin ang classroom at hindi po siya dekalidad, let's say may problema po ang classroom, hindi po matitrigger yung availability payment kasi hindi po i-approve ng DepEd. So kailangan po ay tumugon po sila doon sa usapan, doon sa kontrata, bago po matrigger yung availability payment. So yun po yung protection po ng gobyerno at kung masusunod po itong proseso po namin itinatayo ngayon under Sexani, gusto po namin very transparent yung turnover na yun. Gusto po namin yung mga parent-teacher association, nakikita po nila yung turnover na classroom. Gusto po natin bawat i-turnover na classroom, meron po transparency portal. Ipo-post po natin doon yung pong picture at details ng mga classroom na tina-turnover para kitang-kita po ng buong bansa. Hindi po ito katulad ng flood control na hindi mo alam kung ano yung binayaran natin. Ito po ay nandun po sa transparency portal at makikita po nating lahat kung anong tina-turnover. Oo, so yung mga small details regarding kung ilang percent yung lease payments, kung gaano kataas yung cap, lahat po yun isa sa publiko. Yes, ma'am. Oo, sige Yan po, po para yung goal malinaw. natin. Oo. Sir, last na lang po, kasi dito po sa PSIP3, napansin ko lang, nakatuon tayo doon sa pagtatayo ng mga eskwelahan sa mga congested urban schools. Paano po yung mga last mile schools natin? Tsaka paano nyo po binabalanse yung hatian po kung saang mga lugar po talaga itatayo yung mga classrooms? Kasi madami-dami po ito. Thanks, ma'am. Ang naging strategy po natin for PC3, PC4, and PC5, yung PPP po, nakakoncentrate po sila sa mostly urban areas. Bakit po? Kasi nung nag-market sounding po kami, tinanong ni Sir Ted kanina kung kinausap pa namin yung mga contractor, talagang mahigit 1 taon po namin sila kinakausap at natututo po kami sa kanilang advice. At ang sabi po nila, mas mainam talaga na they stay in those areas na kung saan malakas yung logistics nila, malakas yung kanilang presence. At yun po yung urban areas. Ngayon, yung PPP po, nakatutok po dun sa mga areas na yan. Samantalang si DepEd naman po, hindi na po kailangan tumutok sa urban areas kasi nandun na po yung ating mga PPP. So, pwede na pong tumutok si DepEd at ibang partners doon sa last mile. So, yung last mile schools naman po, ilang libo na lang po yan. Yan na po ngayon yung focus ni DepEd on other options. So, meron po tayong donation, meron po tayong civil society partnership, tapos kinakausap din po natin directly yung mga LGU dyan para mas mabilis pong matugunan yung classroom deficit nila. Sige po. Okay. So ito ho ay GAA funded po ito, no? Itong PPP na to, eventually, ha? Tama? Hindi po ito loan? Yes, Sir Ted. Yes, Sir Ted. Sige, ito'y PPP. Hindi po loan yan. Opo, sige. At wala pa ho kayo ngayong presyo, average price po ng standard na classroom? Bawat isa? Wala pa po? Wala pa po, Sir Ted. Pero Okay. ang goal nga po natin lahat ay mas mababang presyo. Yun po yung may siguro ko po sa inyo, yun ang goal natin. Sige po. At kami po nananalangin na magtagumpay itong programang ito. Ano po? At ito po hindi po at the end of the day, kapag naipatupad na yung mga kontratista dito hindi magreklamo ng pahirap sa pagkuha pa lang ng barangay permit para makapagtayo ng building. Yes, Sir Ted. Actually, may isa pa tayong innovation dyan. Kung may oras pa kayo, nakipag-partner po kami kay ULAP for a green lane sa LGU side. So, at ang goal po namin, yung po mga LGU na ayusin nila yung permit nila na mas maaga, doon po kagad magro-roll out si PPP. Hindi po yung pahirapan na nadidelay po sa mga permit. So, kung mabilis ka, maayos ka na LGU, yun po ang uunahin namin. Opo. Sige po. Sana nga po at kami aasa with you there na kayo po ang isa sa mga magbabantay nito at balitaan niyo po kami. At again, ang aming dalangin dito, finally po magtagumpay na ang gobyerno dito po sa programang ito na wala pong issue ng korupsyon at totoo po na mangyayari ito. Salamat po, Professor. Salamat, Sir Ted. At yun na po, para magtagumpay po tayo, ay bantayan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Talagang sumama po tayo dito sa PPP process na to. Opo. Salamat po, sir, and Godspeed. Thank you, Professor. Salamat po. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!